Ang lalaking ito nagpaalam sa bahay na pupunta lang sa isang bike race event. Napatalon. Hindi sa finish line, kundi sa bangin. Makauwi pa kaya siya sa kanyang pamilya? Rider down! Rider down! Binata pa lang si Russell, thrill-seeking na ang trip niya sa buhay. Sa edad na 17, nahilig na siya sa BMX o yung bicycle motocross na dinisenyo for sports racing at kung ano-anong stunt. Nagkakilala po kami ay sa simbahan po, simbang gabi. Bali, nagbi-BMX na siya dati. Kung hindi raw semplang o sakit ng katawan, bacterial infection gaya ng cellulitis ang nakukuha ni Russell sa kanyang hobby. Lagi naman sinasabi ko sa niya, bago ka umalis, magdasal ka muna. Susuportahan naman kita sa lahat ng gusto mo. Nakapila nga raw sa bahay nila ang mga bisikleta at motor ni Russell. At tuwing day off, aarangkada mga ito sa kabundukan. 25 years na raw ang relasyon ni Russell sa kanyang mga bisikleta. Kaya para sa kanilang silver anniversary, ang regalo niya sa mga ito, bagong adventure. Agosto ngayong taon ang subukan niya ang downhill trail biking. Ang kilalang mountain trail biking, pwedeng samahan ng dagdag na thrill sa pamamagitan ng downhill trail. Ito ang pagbibisikleta na nakatuon lang sa pababang direksyon ng trail. Ang matarik, malubak at maraming obstacles tulad ng bato at ugat ng puno ang siya nagpapa-excite ng ride. Pinaniniwalaang nagsimula ang downhill mountain biking noong 1970 sa California, USA. Partikular sa lugar na tinatawag na Mount Tamalpais. Dati raw gumagamit ang mga rider dito ng lumang cruiser bike para bumaba sa Ripac Road. Sa sobrang bilis nga raw ng pagbulusok nito, umiinit pa ang preno ng mga bike at kailangang dagdagan ng grasa pagkatapos ng kada ride. Dami mong alam, Kuya Kim! Kaya nung magkaroon ng downhill race event sa Tagaytay kamakailan, sumali daw agad si Russell kahit pa 3 buwan pa lang siya sa ganitong hobby. Sa mga professional races ng downhill mountain biking, tinatayang nasa 70 to 80 kilometers per hour ang bilis ng mga bike pababa. Simbilis ng mga sasakyan sa expressway. Bike! Bike, bike, bike! Basta sinasabi ko na pag umalis ka ng bahay, uuwi ka ng safe din. Isang lalaki ang walang takot na nagbisikleta pababa ng bundok. Yun lang, nawalan din siya ng balanse at tuloy-tuloy na nahulog. Pag tinamaan ka sa ulo, pwede ka magkaroon ng traumatic brain injury. Rider down! Rider down! Hindi raw inaasahan ni Russell na mas matarik pala ang trail sa napuntahan niyang event kumpara sa nakasanayan niya. Kaya naman mas napabilis ang takbo niya pababa. At yun na nga, dire-diretso sa bangin. Rider down! Rider down! Ano kaya nangyari kay Russell? Pwede ka rin mabalian ng buto, number 1. Number 2, pwede ka pag tinamaan ka sa ulo, pwede ka magkaroon ng traumatic brain injury, spinal cord injuries, pag tinamaan kayo sa leeg or sa likuran. When we go downhill, tapos may hawak tayong bike, mas delikado po ito. It's because of the blunt force from the bike going to your body. Pwede po siya mag-cause ng internal bleeding. Tama naman na binitawan niyo yung bisikleta. Pero ang nakakabahala daw talaga sa video ni Russell, helmet lang ang proteksyon. It is very important that you wear protective gears. Some of them will wear helmets, elbow pads, knee pads, yung mga iba pa nga naka-body armor para just in case maaksidente, hindi matamaan ng blunt force diretso sa katawan natin. Rider down! Rider down! Paano ng pamilya naghihintay sa kanya? Ang pangako ni Russell na uuwi ng ligtas, natupad naman daw. Survive! Survive! Pero paano nga ba himalang nakabalik si Russell mula sa hukay ni kamatayan? Yung pagbaba ko doon sa starting, doon na nagsimula yun. Kaya nung pagbaba ko doon sa may steep na pinaghulugan ko, ganun pala kalalim yun at katarik, napatalon ako. Nakatingin agad ako doon sa mga puno na sasabitan ko na aking kakapitan. Malalim man ang bangin, tinatayang hanggang 10 feet lang daw ang nahulugan ni Russell. Pag-amin din niya, kaya mas pinili niyang tumalon sa bangin dahil sa iniindang sakit sa binti na mula rin sa pagra-ride. Yung kaliwa ko ay may injury kasi ito eh. Baka kasi ma-dislocate pag ito ang tinuong ko, kaya yung kanan ang tinuong ko, yun pala, yun din yung papunta sa bangin.
Thankful naman daw siya at marami na agad na sumaklolo sa kanya. Una kong chinek din, nung pagka-akit ko doon sa taas, kung may masakit, kung may sugat, wala naman. Kaya nag-continue ako sa trail para matapos ko. Talaga nga namang walang bacterial infection, leg injury o bangin ang makakaawat kay Russell sa pagda-downhill trail biking. At malubak man ang pinagdadaanan, pasasaan ba't sa finish line pa rin ang bagsak. Sa unang race ni Russell, nakatanggap daw siya ng premyong 5,000 pesos. Nagulat at natuwa, siyempre may pera din. Pagka-uwi ko, nilibre ko agad yung pamilya ko. Pero sa susunod daw na bonus, bibili ng protective gear si Russell. Hindi lang para sa kanyang kaligtasan, para na rin maging mabuting ehemplo siya sa kanyang mga anak. Mga kapuso, huwag matakot magpadaos-dos sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Basta siguraduhin na ang babagsakan nyo ay hindi bangin. Ride safe!